Good morning po, church. Good morning. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Emil Constantino. And ako po yung asawa ni Meg. Yan. Gusto ko pong magbigay ng parangal at papuri sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagbibigay ng aking testimony. Last July 2024, I resigned from my job due to my values are no longer aligned with the values of the new management. Apektado po ako mentally and emotionally. Meg and I prayed and seek guidance from our Lord. We counted our blessings and sapat ang biyaya ni Lord sa amin na kahit mawalan muna ako ng income, makakaraos kami sa pang-araw-araw. So sinasabi sa amin ni Lord na resignation ko na lang ang kulang. Nung nag-resign ako, ayaw ako payagan ng department head ko. 2 beses din kami nag-usap, pero decided na ako kaya hindi na din ako napigilan. At ayun, my 15 years with the company ended. The Lord is faithful. Wala na akong work, pero hindi na hinto yung support para sa mga workers po niya. The Lord even provided me yung pang-tithes ko for 15 months. Or 1 year and 3 months. Kung ano po yung amount ng tithes ko dati, yun din ang pinrovide niya. I rested for 2 months, and nung ready na ako bumalik sa corporate world, hindi naging madali ang lahat. Dumaan ako sa series of failed applications, hanggang HR interview lang ako. Red flag sa kanila yung reason ko for leaving the company, and madalas nga nag-ghost na ako. Walang tawag or email man lang after the interview. Nagpatuloy yung mga failed applications ko na puro HR interview lang ako. Madalas umaabot ako hanggang 3 HR interview sa isang company. Lahat yon puro reason ko sa pag-resign yung topic. Nawalan ako ng gana mag-apply, and since 2 weeks na lang noon, mag-December na, next year na lang ako mag-apply ulit. Bago mag-December, may prayer ako kay Lord. Gusto ko makapag-love gift and Christmas gift sa December. Tsaka magkaroon ng extra na panggastos during the holidays. To be honest, wala akong idea paano ako makagenerate ng extra income since wala nga akong work. Pero idinasal ko na lang lahat kay Lord ang mga ito. Then during 3rd week of November, nung nagbukas ako ng GCash ko, napansin ko si G-Invest. Naalala ko na may investment nga pala ako and kumita na yung investment ko. Nanalo pala si Donald Trump as US President kaya tumaas mga value ng crypto coins. At dahil sa biyaya ni Lord, hindi lang kami nakapag-love and Christmas gift, may bonus pa. Nakapag-support pa kami sa church ng brother-in-law ko sa Mexico, Pampanga. Lumipas yung December holidays and nag-January na. Puno ako ng pag-asa. Excited na ako mag-apply ng trabaho. Pero yung excitement ko napalitan ng dismaya. Ganun pa din ang naging result ng application ko. Hanggang HR interview lang ako. Napapaisip na ako na masama ba yung nanindigan ka? Ang dating ba talaga sa management noon ay labanero ako? Nag-stop muna ako mag-apply ulit kasi nga parang may pattern na nangyayari sa applications ko. Pero isang gabi, during our Bible devotion ni Meg, sa Mark 8:14-21, doon na-imagine ko si Lord na napuprostrate na sa akin kasi sa dami na ginawa niya para sa amin, wala pa din akong tiwala kay Lord na He is in control. After ng devotion namin na yon, lumakas uli ang loob ko. And handa na ulit ako mag-try mag-apply. Pero bago pa man ako mag-apply, may nag-contact na sa akin na HR. Isa iyon sa in-applyan ko dati na that time lang ang kinontak. Okay naman yung naging HR interview. And sinet ako for technical interview ng Feb 26. Before the interview, kinausap ako ng relative ni Meg na mag-apply daw ako sa company nila, magpasa daw ako ng resume and refer daw niya ako.
Sabi ko kay Meg na after na lang ng interview, kasi focus muna ako sa current application ko. Ayaw ko kasi ng referral, nakakaya pag hindi naman natanggap. Sorry. Then came Feb 26. May text sa akin ang HR. And sabi na cancel na daw yung mga for interview kasi may napili na for the position. Todo pa naman paghahanda ako sa technical interview na yon, tapos canceled. Nalungkot ako nung una. Pero bigla ko naalala yung devotion namin ni Meg, kaya nagpasalamat pa din ako kay Lord. And binalita ko kay Meg na canceled na yung interview. Tapos nagpasa na ako ng resume sa relative ni Meg, and that's it. Wala akong iniisip noon if tawagan ako ng company or hindi. After talaga nung canceled interview ko, may lungkot ako nararamdaman araw-araw. And hindi ko yun maitago. Ilang araw pa lumipas hanggang no March 2, Sunday, tanda ako si Pastor Rain ang nagpipreach. Lutang ang utak ko, naalala ko na naman yung canceled interview ko at iba pang failed applications. Di ko alam ang nangyari, pero bigla akong umamin kay Lord na naiinis na ako sa Kanya. At nagagalit na pala ako kay Lord. Nung mga oras na yon, para akong binuhusan ng malamig na tubig at biglang binalutan ako ng hiya. As in, hiyang-hiya ako sa sarili ko, parang hindi ako Kristiyano. Nagdasal talaga ako noon at humingi ng tawad sa Panginoon. Sinabi ko sa dasal ko noon na nakakahiya ako sa lahat ng ginawa ni Lord sa amin, nakuha ko pa talaga magalit sa Kanya. After kong humingi ng tawad sa Panginoon, naramdaman ko yung comfort niya. Bigla talaga nawala yung lungkot ko at yung namumuong inis ko kay Lord. Parang nabuksan yung puso at isipan ko noon and nakaramdam ako ng ibang saya. Dumating ang March 3 and March 4, magaan na yung pakiramdam ko. Wala na yung mga episodes na naiisip ko yung mga failed applications ko. Okay na talaga ako. Kay March 5 morning, may na-receive akong text from the HR nung company nung relative ni Meg asking for a quick call. During our conversation, binerify lang niya yung mga nasa resume ko and sinasabi niya sa akin na yung schedule ng interview ko with the technical head ng March 15. Sinabi niya sa akin na if pwede kong magawa ng paraan schedule ko para magtuloy na kami kasi mahirap daw makakuha ng slot. So nabaliktad na. Hindi na ako yung umaasa na umabot ng technical interview. Sila na yung namimilit gawan ko ng paraan. During the remaining 10 days before the interview, focus lang ako sa prayer ko na pahiramin ako ni Lord ng talino para makapag-aral ng mabuti at matandaan ko lahat ng mga inaaral ko and experiences ko. Kasama din sa dinadasal ko, na bigyan ng mapag-unawang puso yung mag-i-interview. March 15, the day of my interview, nasa BGC bus ako noon and magka-text kami ni Meg. Sabi niya na si Lord na bahala sa interview ko. And sabi ko, yes, si Lord na talaga ang bahala and alam ko ibibigay sa akin ito ni Lord. Ganun na yung tiwala ako kay Lord. During the interview, tinanong ako, 15 years ka sa dati mong job, bakit ka umalis? Kasi kung siya daw yon, hindi option yung pag-resign kasi sa kanya umaasa yung pamilya niya. Nasabi ko sa interviewer ko na mabait ang Panginoon, alam ni Lord na mangyari sa amin ito, kaya before pa mangyari, nilatag na ni Lord yung provisions niya. Sabi ko, for 4 years na nag-apply ang wife ko sa ADB, sa wakas natanggap na din siya nung first quarter of 2024. And greatly nag-increase yung sahod niya na kaya na cover lahat ng gastusin namin. And covered din ako ng health card niya na sobrang ganda ng coverage. Hindi din hinayaan ni Lord na mawala yung pag-support namin sa workers ng church. And sa lahat ng iyon, doon nagkaroon kami ng peace of mind. Sa blessings ni Lord sa amin, parang sinasabi na din ni Lord na resignation ko na lang ang kulang. And after that, sabi niya, ngayon naintindihan niya na daw yung situation ko and bakit ako nag-resign. Mag-proceed na daw kami sa technical interview. Ang tagal ng technical interview namin, ang schedule is 10 to 11 a.m. lang. Inabot kami ng 1 p.m. So 3 hours straight yung interview ko. Yung tubig na pinrovide ni Lord, yung nag-sustain sa akin ng lakas. Sinabi niya sa akin na
Pumasa daw ako sa technical interview and masaya siya kasi simula nung nag-interview siya for the position, ako pa lang daw ang pumasa. Nag-share siya ng mga benefits agad ng company para daw makatulong sa decision ko if ever. Gusto daw niya na pag lumabas daw yung offer sa akin, pipiliin ko yung company nila. Nung March 25, tinawagan ako ng HR to discuss yung offer. Dinerecho na ako ng HR. Sabi niya, Emil, hindi ko na i-offer sa iyo yung option 1. Doon tayo sa option 2, which is yung pinakamataas namin na i-offer. Nagulat ako sa salary offer sa akin. Iniisip ko mas mababa kaysa sa asking ko. Pero mas mataas ng 28% sa dati kong sahod yung offer. Pinakita niya yung option 1. Nasa 24% naman yung increase. Kahit option 1 i-offer sa akin, mataas pa din kaysa sa asking ko. And dito pa ako nagulat. Sinabi niya na senior manager yung level ng position, 1 level higher kaysa sa dati ko. Sa totoo lang, pwede na nila ako baratin eh. Kasi wala naman akong current job. Pero ang bait ni Lord, maski sa isang katulad ko na naging sobrang babaw ang pinakitang tiwala sa Kanya, sa isang tulad ko na nagkamali sa Kanya, pagmamahal pa rin ang sinukli niya sa amin ni Meg. During my call with HR, nung sinabi niya na yung offer including pagkadami-daming employee benefits, pinipigilan ko umiyak nun. Kasi nga overwhelmed ako. After ng call namin with HR, nagdasal at nagpasalamat ako sa Panginoon. Pigil pa din yung luha ko habang nagdadasal ako. Then after mag-pray kay Lord, tinawagan ko agad si Meg at ibinida ko yung faithfulness ni Lord. And habang nagkikwento ako, humagulgol na talaga ako sa iyak. Hindi ko na talaga napigilan yung saya ko dahil sa kabutihan ng Panginoon sa amin. Mga kapatid, hindi ko alam ano ang mga problema o pagsubok na kinakaharap ng bawat isa sa atin ngayon. Pero allow me to share ano yung mga natutunan ko na aral na binigay ni Lord sa akin. Una, God is our great provider. Lahat ng meron tayo, si Lord ang nagbigay. Pag nakakabili tayo ng kailangan natin, nakakabayad tayo ng mga bills, si Lord ang nagbigay ng blessings para may panggastos tayo. God is faithful. Maski nagkasala ka and madalas na-take for granted siya, hindi ka niya iiwan. And lastly, God will never settle for anything less. Yung will niya ang masusunod, magtiwala lang tayo. Sapagkat ang mga plano niya sa atin ang pinaka maganda, mainam, at higit sa lahat, ang plano niya ay perpekto. Purihin po ang Panginoon.